Nito lamang Disyembre ng nagdaang taon ay may bali-balitang may multo di umano ang kumakalat sa sikat na social networking site na Facebook. Sinasabing may ilang tao rin ang pinagmultuhan ng nasabing isang kakaibang nilalang. Isa na dito si Joby, isang college student sa Facebook addict. Ayon sa isang sikat na forum, ganito daw ang nangyari sa mga nabiktima ng tinagurian nilang Facebook ghost. Malamig na umaga iyon ng Disyembre. Habang gumagawa ng kanyang midterm project, ang third year BS Psychology student na si Joby ay naisipan niyang mag-update ng status sa kanyang Facebook account. Mag-aalas 2 na ng madaling araw kung kaya nang mabilis si Joby sa paglagin niya sa internet, diretso sa kanyang Facebook account. Medyo nagulat pa si Joby nang makitang mayroon siyang isang friend request mula sa isang unknown friend. Sino kaya ito? Baka si Omar. Natatawang sambit ni Joby. Si Omar ang kanyang gay best friend. Nagpaturo kasi itong gumawa sa kanya ng account. May ilang araw na ang nakakaraan. Naiinggit kasi si Omar sa iba nilang barkada na pulos active na sa Facebook. Nakagawa na rin ng account si best friend. Excited na binuksan ni Joby ang maliit na icon sa page para makita kung sino ang nag-add sa kanya. Ngunit napakunot ang kanyang noo. Hindi si Omar ang nag-add sa kanya. Galing iyon sa isang babae na may nickname na Red Angel. Tiningnan agad ni Joby ang profile ni Red Angel at doon niya napagmasdang maigi ang nag-iisa nitong profile picture. Maganda at maputi si Red Angel. Sa kanyang wari ay nasa edad 16 to 18 ito. Sobrang puti ng balat nito at medyo malungkot ang malamlam na mga mata. Sa picture nitong half body ay nakita rin niyang nakapula itong blusa. Kaya siguro si Red Angel. Natatawang naisip ni Joby. Simple lamang ang itsura ni Red Angel. Malungkot na mukha, maputlang balat, at kulot na mahaba ang buhok. Subalit may isang bagay ang hindi nagustuhan ni Joby sa litrato. Iyon ay ang pagkakangiti ni Red Angel sa picture. Isang ngiting pigil, subalit tila may itinatagong hindi maganda sa loob. Ayaw sana niyang i-judge ni Joby ang babae, base lamang sa litrato. Subalit may parang kung anong mali sa kanyang pakiramdam dito. Naisip na lamang ni Joby na i-accept ang friend request nito at saka nag-private message siya sa babae. Psst! Red Angel, naligaw yata ang friend request mo. San ba tayo nagkakilala? By the way, nice pic. Emotera ka ning. Pagkatapos niyon, ay sinat daw na niya ang computer dahil maaga pa ang pasok niya kinabukas. Nakalimutan na halos ni Joby sa Red Angel ng sumunod na araw. Kung hindi lamang binanggit ni Omar sa kanya habang nagla-lunch ang dalawa sa kantin. Na-receive mo ba ang friend request ko sis? Masayang tanong ni Omar sa kanya habang malumanay na kumakain ng binilitong macaroni salad. Nope, hindi nga eh. Pero merong nag-add sa akin, kaso di ko kilala. Weird ang itsura ng girl. Red Angel lang na ang name niya dun. OMG, sa akin din. Pag ka-accept ko sa friend request niya, nag-post siya sa wall ko agad-agad, hindi ko naman siya kilala. Di makapaniwalang sabi ni Omar sa kaibigan. Sabi niya na friendly daw ako at masayang kasama eh. Hindi ko naman siya knowing. How weird. Ay nako, baka taga rito lang yun sa school. Ginugood time lang tayo. Imposible namang pareho nating na-encounter ang Red Angel na yan na pareho nating hindi kilala. I'm sure isa sa mga boys yan. Kinukulit lang tayo. Still she gives me the creeps, and her eyes, there's something wrong with that girl sis. I am telling you. Pahabol pa ni Omar habang nanlalaki ang mga mata. Hay nako, change topic na nga please. Pakiusap ni Joby sa kaibigan. Likas na kasi sa kanyang pagiging matatakutin at madali niyang mapanaginipan ng mga nakakatakot na bagay at event. Hindi naman na nila napag-usapan ni Omar sa Red Angel buong maghapon. Wala ni sa hinagap ni Joby na magkakaroon siya ng isang hindi malilimutang karanasan kinagabihan. Kagaya nga ng nakagawian, lampas na ng hating gabi nang maisipan ni Joby na mag-check ng Facebook. Paglagi na nakita niyang may message sa kanya sa Red Angels. Binasa niya yun at siya ay biglang kinilabutan. Kayo ha, pinagtatawanan niyo ako ng kaibigan mo. Mamaya puntahan kita sa bahay mo. Alam ko nag-iisa ka sa kwarto mo. By the way, ang cute ng suot mong Hello Kitty pajamas. Malakas man ang kabog ng puso, ay naglakas loob si Joby na sagutin ang mensahe ng Red Angel sa kanya. Excuse me,
Stalker ka ba? Hindi ka nakakatawa. Napaka-pathetic ng ginagawa mo. Ngunit hindi pa man inasesend ang mensahe, ay biglang may isang mensahe na naman siyang natanggap. Halos malamig na naman ang kanyang buong katawan. Nandito na ako sa loob ng bahay niyo. Binibisita kita. Huwag kang kukurap pag nakita mo ko ha. Eto, sa wakas nakatayo na ako sa labas ng kwarto mo. Ito yung room mo, yung kulay pink. Ang pintura, diba? Hihihi. May nakadikit pang Hello Kitty stickers at may initial mo. Napatras si Joby. Nangilabot siya sa mensahe. Hindi niya alam ang gagawin kaya agad niyang pinatay ang power button ng kanyang computer. Subalit hindi pa rin niya namatay. Sinubukan niyang hugutin ang saksakan yun pero hindi sa malamang dahilan ay nakapress pa rin sa screen ng computer na mensahe ni Red Angel na tila naghang. Tok, tok, tok. Sunod-sunod na may hinang katok ang narinig ni Joby mula sa pintuan ng kwarto. Nataranta siya. Sino yan? Ikaw ba yan? Tanong ni Joby. Subalit walang sagot na narinig mula sa labas. Matagal siyang hindi nakakilos. Pinakikiramdaman ang susunod pang mangyayari. Nawala nang may hinang katok. Doon na medyo nakalma ang dalaga. Ano ka ba naman, Joby? Tinatakot mo lang ang sarili mo. Natatawang sinabi ng dalaga sa sarili. Matapos ay binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Wala namang tao siyang nakita doon. Sumili pa siya sa kabuuan ng bahay. Wala namang kakaiba siyang nakita o napansin. Hay, hangin lang natakot na ako. Nakakainis. Nagkakamot ang ulo niyang bigkas. Matapos ay agad na rin siyang pumasok pabalik sa kanyang kwarto at inilak ang kanyang pintuan. Ang laki ng pagkakamali niya sa ginawa sapagkat sa kanyang pagharap sa loob ng kanyang kwarto ay napasigaw na lamang siya sa tindi ng takot. Isang babaeng nakapula, ang noon ay naabutan niyang nakaupo sa kanyang computer chair at nagtatype sa kanyang computer. Humarap ito at ngumiti sa kanya. Nakilala agad niya ito. Si Red Angel, nangingitim ang mga mata nito. Nakangiti ng ngiting nakakakilabot. Nanuot ang takot at kilabot sa buong katawan ni Joby. Hi friend, I'm Red Angel. Bigkas nito. Hindi na namalayan ni Joby ang sumunod na pangyayari. Umikot na kasi at nagdilim ang kanyang paningin. Umaga na nang magkamali si Joby. Wala na doon si Red Angel sa loob ng kanyang silid. Ngunit naka-on pa rin ang computer niya at nakalagin sa Facebook account niya. Lumapit siya at nakita niya nag-message na naman ito sa kanya. It was nice meeting you, Joby. Sana pwede kitang dalawin gabi-gabi. Sa pagtatanong-tanong ay may nakapagsabing patay na ang totoong Red Angel. Kilala daw ito sa Facebook at iba pang social networking sites. Namatay daw ito sa sakit na cancer. Pero hindi yun pumigil dito sa patuloy na pakikip